Kasaysayan naman po ng pananampalataya ng isa sa ating mga kapatid ang ibig naming ibahagi sa inyo dito po sa ating Story of My Faith. Katoliko kami noon. Ang tatay ko ay isang active na Katoliko dahil siya yung naging presidente sa barangay. Pag may piyesta, siya yung punong abala. Ganun ka-active ang tatay ko noon. Pero nakikinig siya kay Brad Eli. Hanggang sa nakilala ko si Cesare, naging mag-asawa na kami. No? Habang nagsasama kami, nanonood ako ng TV. Doon ko nakakita uli si Brad Eli sa RJ29. Ba, halika. Panoorin mo si Brad Eli. Nabalita namin kasi nanonood kami ng TV, meron daw Bible exposition. Hinanap namin kung saan lugar yon. Punta kami sa Kalamba, sa ganong petsa, nakinig kami ng Bible exposition. Hanggang sa nagdesisyon na si Sari na Doktrina na tayo. Doktrina na. Sige. nung kami napag-indoli ng Los Baños, tanong kami doon sa bahay. Paano po ba kami umalim dito sa MCGI? Kailangan niyo po muna ang padoktrina. Yun, nagpadoktrina kami. Awa tulong ng Diyos ay nabautismo kami mag-asawa noong November 5, 1999. May anak na ako noon. Siyempre, dala din ang kabaguhan sa iglesia. Naging pagsubok na dumating sa akin mula nung maanib ako. Ang una-una nawalan ako ng trabaho. Kumbaga yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, nag-strike, nawalan ako ng trabaho. Nag-isip ako kung paano ko bubuhayin yung pamilya ko na wala naman akong alam na ibang trabaho kundi sa pabrika, tapos magbukid. Nung pagbalik ko sa bukid, katulong na ulit ako ng magulang ko, nakaset na ng pasalamat sa apalit. Hindi na pwedeng iurong. Pero nagsabi ako noon, Nay, bukas po, may pasalamat po kami sa apalit. Kaya bukas po, wala po kami. Lintik! Alam mo, marami tayong trabaho bukas sa bukid. Kung ano-anong inuuna mo. ay pumayag. Pero hindi ako nagpapigil. Sabi ko kahit ano sabihin, tutuloy kami. Kasi pasalamat yun eh. Galit na galit ang magulang ko. Pero hindi na ako nagpaliwanag ng mahaba ng bilang paggalang ng magulang, nagbaho ka na lang. Kaya patuloy pa rin ang aming pangapagdalo. Unti-unti naman nilang natanggap yung kalagayan namin na kami ka-anib. Dahil wala naman silang nakikitang masama. Naunawaan ko na sinabi ni Brad Eli na Diyos ang gagawa eh. Hayaan mong ang problema yung bukas, hindi ikaw. Yun, hanggang sa kung wala na nga rin akong hanap buhay noon, siyempre lagi akong walang pera pag uwi. Pagdalo namin, talagang alam na namin na wala kaming hahapunanin dahil wala kaming bigas. Tapos, pag uwi namin, may nakalagay na bigas sa aming pinto. Doon kami na napabigas na salamat sa Diyos. Kasi hindi pinababayaan. Yung kapatid, natulungan naman ako na maipasok sa trabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Nakakaraos kami sa aming mga pangangailangan. Salamat sa Diyos. Kaya masaya ako sa aking kalooban na kami nakakapagpatuloy ng paglilingkod sa Diyos na yung kapayapaan mo sa loob mo, yung may pagka-konting balisa, naibsan, napaisip ka na salamat sa Diyos. Hindi ka pinababayaan. Ganon. Kaya malaking pasalamat namin sa Diyos dahil hindi ka na makakaisip ng mga anumang masama para maitawid mo sa hirap yung iyong pamilya. Sa awa tulong ng Diyos, ngayon ay patuloy kami nakakapaglingkod sa Diyos na katulong ko ang asawa na Jackal na isa ng Dukan. At ang aking mga anak, ako po si Brad Moises Pabros,
At ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.